pagpasok ko, Aya was lying on the bed. She was full of bruises, wounds, and an injury to her leg. Napatingin ako doon. It was a debris of metal that fell on her, Clint said. She lost a lot of blood. Tears fell from her eyes. Hindi na matatapos ang pagluha ko? Why did they want to kill all that was dear to me? Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Yaya. I am here now. You're safe. I know she heard me because her tears fell while her eyes were closed. It's been weeks since the explosion in our house. All those documents were missing. I don't care about that. All I cared about was the journal. Maybe there is something there that can help me learn more about my dad. To give me an answer. I blame myself for not reading it right away. For the past few weeks, I haven't felt like myself. It's like something trapped me in the past. Leander's words are my most dreadful nightmare every night. In my dreams, his words were like knife that kept on stabbing me and I was bleeding. Then, look at Leander's devilish smile. A laugh that gave me goosebumps. Clint, I need to see my house. Pamimilit ko sa aking pinsan. Kara, you know, I can't let you out. It is not safe out there. Niyayamot yung sagot. I am bored here. Besides, I have Raider and Rem. They will protect me. Sulsul ko pa. Rem said that your training performance wasn't good. You're not in shape, Kara. Huwag matigas ang ulo. Kapag sinabi kong hindi pa pwede, period. Tinalikuran niya ako at tumalis. Napabuntong hininga na lang ako. I know my cousin was after my safety, but I am bored. Tinungo ko ang medical floor para bisitahin ang session ni Yaya Siding sa therapy room. She's getting better with her set-up walker. Her legs is slowly recovering. I smiled at her and waved my hand. Pumasok ako sa therapy room niya. How's my beautiful Yaya ever? Pagbibirong bati ko sa kanya, natawa siya at inangat ang walker niya na balak pa atang ihampas sa akin. Lagi mo na lang akong tinutukso, anak. Naiinis niyang sagot. Yaya, it was true. Magkamukha nga tayo, oh. Dinikit ko pa ang aking mukha sa kanya. Bigla siyang natigilan sa sinabi ko. May dumaang kirot sa kanyang mga mata. Are you okay, ya? May masakit ba sa'yo? Umiling siya at mapait na ngumiti. Siguro, kung hindi namatay ang anak ko, kasing edad mo siya, anak. Napamulhagad ako sa sinabi niya. Yaya has a child? Bakit hindi ko alam? May anak kaya? Bakit hindi mo nakwento sa akin? Nagtatampo kong tanong. Umupo siya sa bench at tumabi ako sa kanya. Pinunasan niya ang butil ng luha sa kanyang mga mata. Gusto nang ibaon sa limot ang masamang nangyari sa aking anak. Hindi ko na kayang balikan pa yun. Mahinang hikbi niya ang aking naririnig. Hinawakan ko ang kanyang kamay. You can share with me, Yaya, when you're ready. Malungkot kong saad. Tumango naman siya. Puno ng awa ang aking nararamdaman. Lumaki ako na isang yayang masayahin ng aking tagapag-alaga. Maalalahanin at mapagmahal. Hindi na nag-asawa si Yaya. Hindi rin ito tumanggap ng manliligaw simula nang magkaisip ako. She is now 40. May kulubot na ang mukha niya pero hindi mapagkakaila ang gandang taglay nito ng kanyang kabataan pa. A ring on my phone took my attention. I checked the screen and it was my ninong Lionel. Ninong, how are you? Tanong ko sa kanya. Ngayon niya lang ako tinawagan. Iha, I'm sorry. I was on a business trip abroad. Tumawag ka daw, sabi ng maid. Tanong niya sa akin. Yes, Ninong. I have a lot of things to discuss with you. You know what happened to our house, don't you? Tanong ko sa kanya. Yes, Iha. My meeting deprived me of coming back home. I'm sorry for what happened. Malungkot na sagot ni Ninong. Kailan po kayo pwedeng makausap, Ninong? Marami akong mga tanong na dapat linawin. You and my dad were very close. Pahayag ko sa kanya. It's a date then. Come to my office tomorrow. We'll discuss everything there. Also, I need to talk about your dad's assets and the company.
Sagot ni Ninong sa akin. Nang mamatay ang tawag, hinila ko na si Yaya palabas ng therapy room. Time for dinner and medicine. Ito pala ang pakiramdam na ako naman ang nag-aalaga sa kanya. She has taken care of me for the last 16 years. Nang makakain na kami, agad kong kinausap si Rem at Raider na pupunta kami sa office ni Ninong bukas sa Taguig. Paano ang training mo bukas? It was Rem. Can we postpone it? This is imperative. Saad ko. Alam na ba ni Boss Clint ito? Napataas ang kilay ko. Besides, I'm your employer, not Clint. It's my decision and this is for business. Nairita kong sagot. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses. Himala. Nakikinig lang sa Raider. Sorry, Ma'am Cara. Malalagot kasi kami kay Boss Clint. Napailing na lang ako. Fine. I will tell him. Tinalikuran ko na sila at pumunta sa floor kung saan kami ni Yaya ay nagstay. The design of the room was classy, girly and teenager-friendly. I cringed the moment I entered. I got laughter from Clint. Kaya mo bang sumama bukas sa office ni Ninong? Napatingin siya sa gawi ko kasabay ng nag-isang linya ng kilay niya. Alam na ba yan ang pinsan mo, anak? Gusto ko nang mayamot dahil si Clint na ba ang legal guardian ko ngayon para tanungin pa siya? Di ko na lang naisatinig yun. Magpapadala ako ng mensahe sa kanya ya. Sagot ko na lang para hindi na humaba ang usapan. While lying on the bed, I stared at the dark ceiling. Wala akong maaninag dahil nakapatay ang ilaw. Tulog na si Yaya. Naririnig ko na ang mahihinang hilik niya. Every time I closed and opened my eyes at night, Leander's face appeared. Ito ang pinakaayaw ko nang gawin tuwing gabi, ang ipikit ang aking mga mata at matulog. Tila bangungot ang paulit-ulit na eksena sa panaginip ko. Those words, isn't it too much? Bumangon ako para lumabas sa terasa. Glad they had it here. As the cold air embraces my skin, stare into the deep darkness, hindi ko alam kung gaano ako katagal umupo roon. Namalayan ko na lang ang mabangong kape na nasa mesita. Good morning, anak. Meron namang kama, bakit dyan ka sa terrace natutulog? Madalas mong gawin yan. Sita ni Yaya sa akin. I can't sleep on the bed anymore, ya. Simpleng sagot ko. Ilang araw na lang. Birthday na ni Yaya. I want to celebrate it. Is this for me, ya? Tanong ko sa kanya. Hindi ka pwedeng magkape, bata ka pa. Sigaw nito sa akin mula sa maliit na kusina. I am taller than my age, ya. Do I really need glass of milk? Naiinis kong hayag. Hindi ito sumagot. Pumasok ako sa loob. Nagilamos na mukha sa banyo. Pagkatapos ko, pumasok ako sa kusina para kumuha ng gatas sa ref. I put milk in my mug and microwave it for a bit to make it warm. Nasa terrace na si Yaya. Nakapagluto na rin ito. Kaya ko naman yan gawin, ya. Hindi mo na ako kailangan alagaan. Saad ko. Pagkalabas ko ng terrace, our terrace had a magnificent view of Mount Makiling. Kaya ko naman, anak. Hindi ka sanay sa gawaing bahay. Malumani na saad niya. Hindi na ako kumontra pa. I know, I can't argue with her. All she wanted was my well-being. Pagkatapos kong kumain, naligo na ako para sa aming pag-alis mamaya. Nag-text na rin ako kay Clint na kailangan kong kausapin ng ninong Lionel, pero hindi pa ito nagre-reply sa aking mensaheng pinadala. Nang makapag-ayos na ako, I wore a gray t-shirt, skinny jeans, and a hoodie. Nagmask na rin ako. At malaking shades. Paglabas ko ng aming silid ni Yaya, hindi pa ito nagbibihis. Ya, bakit hindi ka pa bihis? Nagtatakang tanong ko. Numuso lang siya sa akin. Nakatalikod na bulto ni Clint ang nabungaran ko. Nakatayo sa terrace. Lumabas ako roon at tumabi sa kanya. Tinatanaw ang magandang bundok. Do you really need to talk to your ninong? It is not safe, Cara. Seryosong babala ni Clint. I have to, Clint. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko malaman ang totoo. Matigas kong saad. Dinig ko ang paghugot niya ng malalim na buntong hininga. Fine, hindi naman kita mapipigilan. Pagsukong sagot niya, gumisi ako.
Alam kong hindi niya ako matitiis. I am his soft spot. Binaybay na namin ang kahabaan ng South Luzon Expressway. Katabi ko si Yaya sa likuran. Tahimik naman ang dalawa sa harapan. Ilang sandali pa, narating na namin ang building kung saan ang office ni Ninong. Pagdating namin sa office niya, matyaga kaming naghintay. Ayon sa secretary niya, may kamiting pa ang Ninong. Pero matatapos na rin daw ito. Agad naman kaming pinapasok sa conference room kung saan naghihintay si Ninong Lionel. Nagtanggal siya ng bara sa lalamunan. Iha, tawag niya sa akin kasabay ng mahigpit na yakap. Ninong, thank you for meeting me, I sincerely said. Inabot, halos kami ng halos humigit kumulang 2 oras para sa asset ng kumpanya. Mungkahi rin ni Ninong na mag-homeschool muna ako for my safety. I guess he was right. Ninong, I just want to know about the journal. Agad itong umiwas. Binalot ako ng kaba. There is something about the journal that will tell me what has happened in the past. I don't know what to put into details about Romulo's past, Iha. We are just human. Kara, sometimes we commit a grave sin that we aren't proud of. To your dad's case, sa journal na yon, mababasa mo ang buong katotohanan. Paano mo naging ama si Romulo? Ayoko mag-iba ang tingin mo sa iyong ama. Hindi pa niya alam ang resulta ng DNA test mo. Alam niya sa puso niya na anak ka niya. Madamdaming wika ni Ninong Lionel. Isa lang naman ang may alam ng lahat ng ito, Iha. Ang daddy at ang mami mo. That journal will unravel the truth about your past. Wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo. I promised your dad. Alam ko rin na ang panloloob sa mansyon nyo ay gawa ng iyong ina. Mahabang salaysay ni Ninong, I can't contain my eagerness to read that journal. I need to find it. I know my mother has it. Pinaliwanag din na maayos ang kumpanya para habang wala ako dito. But he suggested that one of my cousins will accept the responsibility while I was studying. Hindi na rin kaya ni Ninong na magdoble ng trabaho sa edad niya. Biglang bumigat ang aking pakiramdam. Akala ko sasabihin ni Ninong ang laman ng journal. Lalong sinalakay ako ng maraming katanungan. Bago kami umalis, ibinigay niya sa akin ang 2 special power of attorney, named my cousin as my legal guardian and acting as a CEO of the company. Pabalik na kami ng safe house ni Clint sa Laguna. Ibang ruta ang aming dinaanan. Inulit-ulit ko sa aking isipan ang sinabi ni Ninong. Akala ko, magiging maliwanag lahat ng mga gumugulo sa aking isipan. I was wrong. I am more confused. Shit! Biglang sumadsad ang aking mukha sa backrest ni Rem. What the hell was that, Rembrandt? Bakit basta-basta ka? Fuck! Reader? Call for backup! Sigaw ni Rem. Mabilis itong umatras ngunit biglang may humarang sa likuran namin. Shit! Shit! Sabay na mura ng 2. Give me a gun! Nagtitinginan silang 2 sa akin. Anak, ramdam ko ang pag-aalala sa boses ni Yaya. Pinaulanan kami ng bala. I knew my car was bulletproof, but it won't last for long. Drive, Rem! Utos kong sigaw. We can't stay here. We'll be dead. Malakas na ang boses ko. Give me a gun, Raider. I won't ask twice. Labas na ang litid ko. Inabutan niya ako ng baril kahit halata ang diskusyon sa mukha nito. They threw a grenade in front of us. Binuksan ko ang aking pintuan at sunod-sunod na putok ang pinakawalan ko. I finished the entire magazine. I'm not sure if I hit anyone. I need more ammo. I shouted, but out of nowhere, they hit our car. Bumangga sa matigas na bagay ang ulo ko. Isang malakas na sampal ang nagbalik ng ulirat ko. Hello, rebellious daughter. Welcome back to the land of living.